Yan. Okay, katulad po niyan, nawala na po ako sa picture pero I believe naririnig niyo naman ako, no, mga kapatid. Approve naman po tayo diyan. Opo, yes po. Yan, okay. So ito po yung simulan natin. Hindi po tayo nagda-down or kino-compare. Tayo lang po ay nag-aaral ng salita ng Diyos at humingi ako ng paumanhin na maaring ito po yung nabigay kong example para mas maging clear na makita natin na mayroong pagkakaiba ang ang Islam tsaka Christianity. Sabi nga diyan, both are different. Sa tingin mo, Ati Tess, bakit sila magkaiba ng paniniwala? Sa tingin niyo lang po, Ati Tess. Tapos mamaya tatanong ko naman si Ate Eva. Sa tingin niyo lang po, ulitin ko po, wala po tayong tinatangi, wala po tayong binababang relihiyon. Ito lang po ay for example. Ang katanungan po bakit magkaiba ang paniniwala ng Islam tsaka ng Christianity? Yun po yung tanong. Tanong lang naman po yun. Purely question lang po. Ano sa tingin niyo po, Ate Tess? Hindi ko po alam kung ano yung Quran or ano nila, pag-aaral about kay God Okay. sa dito po sa Christianity. Kung ano yung pagkakaiba, Okay. siguro kasi yung tawag nila or yung paniniwala din nila iba isa Okay. sa Christianity. Okay, thank you very much, Ate Tess, sa iyong pagsagot. Gusto ko lang po na ganitong kasimple na isagot sa inyo po. Bakit magkaiba po ang Islam at Christianity? Dahil magkaiba po ang source ng pinagkukuwaan nila ng paniniwala. Okay? Ang paniniwalang Christianity, ang source na pinanggagalingan is yung tinatawag nating Holy Bible or para sa maikli, tinatawag nating Bible or Holy Bible. Okay? Samantalang ang mga Islam, ang pinagkukuwaan nila ng kanilang paniniwala o katuruan ay nanggagaling sa Quran. Kumbaga, isa rin siyang aklat na doon nakasulat ang mga aral at katuruan na kanilang sinusunod. Okay? Samantalang ang Christianity naman, ang pinagmumulan ng ating aral at katuruan na sinusunod ay mula sa Holy Bible. So dahil magkaiba ang source na pinagmumulan, kaya magkaiba talaga sila ng paniniwala. Isa po sa major na pagkakaiba nila ay ito po, pakinggan nyo po. Ang paniniwala ng Christianity ay si Jesus ay anak ng Diyos. At siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Ulitin ko po. Si Jesus ay anak ng Diyos, na isang Diyos, dahil siya ay anak ng Diyos, na nagkatawang tao na pumunta rito sa lupa dahil meron siyang gaganapin. Okay? At sasabihin ko na rin, para mamatay at bayaran ang ating mga kasalanan. Siya ay nagkatawang tao para mamatay, para bayaran ang ating kasalanan. Kasi ang isang Diyos ay hindi pwedeng mamatay. Pero ang isang Diyos na nagkatawang tao, hinubad ang pagka-Diyos at nagkatawang tao, yun ay pwedeng mamatay kasi siya ay nagkatawang tao. At ginawa ng Diyos, ginawa ni God the Father yon na ipinadala yung kanyang anak na si Jesus dahil sa pagmamahal sa atin. So hindi ko na po hahabaan, samantalang sa Quran, okay, na pinagmumulan ng aral ng mga Islam, ay si Jesus ay isang propeta lamang. So makikita nyo, bakit gano'n? Bakit magkaiba sila? Kasi magkaiba kasi ang source na pinanggagalingan. And of course, hindi po yun ang topic natin ngayon, pero of course, ang tamang pinagmumulan ng source ng aral at paniniwala is the Bible. Okay? So yan po ay halimbawa lang na pinakita ko na hindi sila magkakasundo kasi iba ang aral doon sa pinagmulan. Sa Quran, si Jesus ay isang propeta, samantalang sa Holy Bible, si Jesus ay isang anak ng Diyos na nagkatawang tao. Okay? So yan po yung una dyan. Nakuha po natin, Ma'am Eva. Ang tricky o yung nakaka-confuse ng malalim
ay ito. Ito ang pinaka nakaka-confuse. Why? Kasi pagdating sa Christianity na pinaniniwalaan nating God, okay, isa lang ang source. Okay, si God. Kaya lang, sa Holy Bible pala, ay merong tinatawag na Old Covenant at merong tinatawag na New Covenant. Yung line po diyan ay nagpapakita na merong parang nagse-separate. Ibig sabihin niyan, both are different. So nakuha niyo po, ito yung matinding nakakabigay ng confusion, ng kaguluhan. Hindi katulad nito, babalik ko lang hindi katulad nito, yung Quran, kaya nga nire-respeto natin sila, wala tayong sinasabing against. Ang sinasabi lang natin, hindi sila magkakasundo kasi magkaiba yung pinagmumulan yung Quran at yung Holy Bible. Pero ang problem, ito, pagdating kay God sa Christianity, meron palang dalawa sa Holy Bible na magkaiba. Both are different. Alin? Yung Old Covenant na nakasulat sa Old Testament, tsaka yung New Covenant na nakasulat sa New Testament. Isa lang ang source, which is si God, at sa ngayon tinatawag natin God the Father, or sa ibang tawag, tinatawag natin si Yahweh, okay? Or kaya si tinatawag natin na Jehovah, okay? Pero ang problem is, ito, nasa Holy Bible, isang aklat lang, pero ito naman yung totoo, nahahati rin siya sa dalawa. Okay? The Old Testament and the New Testament. Yung Old Testament, doon nakasulat yung Old Covenant. Yung doon naman sa New Testament, doon nakasulat ang New Covenant. So merong dalawang magkaiba. Magkaiba talaga yun. Mamaya makikita natin pag pumunta na tayo sa mga verses na hindi magkapareho ang Old Covenant at hindi talaga magkapareho ang New Covenant sa Old Covenant. They are both different. Magkaiba. So ito ang matinding nakakagulo. Kaya makikita nyo po maganda nagba-Bible study tayo kasi ito yung hindi na ituturo. Kaya maraming confused. And actually, mga churches, even mga pastors, they are confused na hindi pala nila alam na magkaiba pala ang old sa new. Actually, madali siyang intindihin di ba? Bakit sila magkaiba? Kasi yung old is old, the new is new. Okay? At magkaiba ang covenant. Ang covenant ay pwede natin tawagin na contract. Okay? Sa madaling salita na maiintindihan natin ay kontrata. Parang ganito, Ate Tess. Okay? Meron tayong naunang kontrata hanggang nagkasundo tayo na babaguhin na natin ang nauna nating kontrata. Okay? Yung iba nga, di ba, merong pinipirmahan pag sila ay pumapasok sa trabaho, tapos pipirma sila ng bagong kontrata. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong naunang kontrata, pero natapos na yon. At tayo ay meron ng bagong kontrata. So, ang tanong is, Ate Tess, umiiral pa ba ang lumang kontrata sa atin, Ate Tess? Minsan po. Minsan lang. Okay. Okay. Sige po, salamat po sa sagot. Katulad po na sinabi ko, huwag po kayo mag-alala at maraming salamat po sa sagot. Wala naman talaga siyang tama at mali, pero salamat po sa pagsagot. Pero generally, ang kontrata, meron niyang end. May katapusan siya hanggang kailan. Nakasulat din yun. Okay? Hanggang saan siya magtatapos. Okay? So, pag pumasok na ang bagong kontrata, lalo na, kunyari, baka medyo medyo nakukonfuse lang kayo ng konti. Kunyari, meron tayong kontrata sa sasakyan at may kontrata tayo sa bahay. O yun, dalawang kontrata na magkaiba at dalawa na umiiral. Kasi yung isang kontrata natin sa bahay at yung isa naman sa kotse. Gawin natin ganito. Kunyari, ako ay magre-rent po sa inyo, bibigyan niyo ako ng kontrata. Matatapos yan pag ako'y umalis na. Okay? Pag bumalik uli ako, pipirma ako ng panibagong kontrata. Hindi na mag-a-apply yung dati nating kontrata kasi tapos na yun, umalis na ako At bumalik ako, dapat bagong kontrata na. So, sa Bible, meron tinatawag na Old Covenant and New Covenant. At yung covenant ay tinatawag na contract. Okay? Sa madaling salita, kontrata. So, meron palang magkaiba pala yung Old Covenant, yung old na kontrata
tsaka yung New Covenant na new na contract. Totoo ba na merong old and new? Totoo bang merong sa Bible na old and new? Kung gaano katotoo na merong Old Testament at New Testament, nagpapakita na ganun katotoo na merong Old Covenant and New Covenant. Kasi ang Old Covenant ay nakasulat sa Old Testament. Samantalang ang New Covenant ay nakasulat sa New Testament. So, totoo ba na may Old Covenant and New Covenant? Totoo. Kasi may Old Testament and New Testament na kung saan nakasulat ang Old and New Covenant. Tanong ko lang, Ate Tess, pasensya na kung medyo kayo po ang lagi ko tinatanong. Nakakita na po kayo ng Bible physically? Ibig sabihin, tapos nabuklat nyo na po ba yung Bible? Nakita nyo po ba na merong Old Testament and New Testament ang Bible? Ate Tess? Opo. Yon. So, ganun katotoo na merong Old Covenant and New Covenant. Kung paano na merong Old Testament and New Testament. Okay? So, at yun ay magkaiba. Mamaya may verse po yun. Okay? Next po tayo. Gaano katotoo na magkaiba ang Old Covenant at New Covenant? Gaano katotoo? Ito po. Ganito katotoo. Alam niyo po ba ang 100% na Old Covenant na pagsusundin nyo? Ang tawag na doon is Judaism. Ibig sabihin, kung paano magkaiba ang Islam at Christianity, ganun magkaiba ang Judaism at Christianity. Ano po naman yung Judaism? Ang Judaism ay ito po ang paniniwala o relihiyon ng mga Hudyo, mga Jews. Okay? Mga Hudyo sa Tagalog po. Okay? Ibig sabihin yung 100% na paniniwalang Judaism, ang totoo, nakabase sila sa Old Covenant na nakasulat sa Old Testament na makikita o mababasa. Ganun naman, ang Christianity ay ito ay nagsimula. Okay, yung Christianity mismo is a New Covenant. Hindi nagsimula ang Christianity sa Old Covenant. Actually, you will not find the word Christian in Old Covenant. Mababasa na natin ang salitang Christian is New Testament. 'Di ba? Kung saan nakasulat ang New Covenant sa New Testament. Sa Book of Acts, na yung mga early church, okay, ay tinawag silang Christians. Okay? So, kung gaano kaiba ang Old Covenant sa New Covenant, makikita nyo na totoong magkaiba sila kasi ang 100% na pagpaniniwalaan mo ang Old Covenant, ang tawag sa magiging ang paniniwala mo ay Judaism. Okay? Pero pag naniwala ka na sa New Covenant, mababago na. Magiging Christian ka na. At ito po ang totoo Ito yung binigay na revelation sa akin ni Lord. I-type nyo po sa Google. Okay? Iano ko po yung cellphone ko para makita nyo. Pupunta ako sa Google. Okay? May nakahanda na pong tanong. Yan, no? Sabi rito, did Christianity start in Judaism? Okay, pipindutin ko po, Yan. Ano sagot? Yes. Christianity began as a sect within first century. Saan? Sa Judaism. Okay? Ayan, Google nyo po. Pag-try nyo pamaya, i-Google nyo. So, balik ko po yung kanina. So, ibig sabihin, ang Judaism, nag-stay sila sa Old Covenant. Okay? Ang Judaism, hindi nila pinaniwalaan, okay, na may nakasulat sa Old Covenant na mayroong darating na Messiah nila, kaya lang hindi nila pinaniwalaan yung dumating na Messiah na si Jesus. Kasi ang tingin nila kay Jesus ay anak lang ng karpintero. Okay? Na anak ni Mary, okay? At anak ni Jose, ni Joseph. So hindi nila pinaniwalaan na si Jesus ang Messiah na pinangako ng Diyos na ipapadala para maging tagapagligtas. So kaya ang mga Hudyo ay nanatili sa paniniwalang Judaism doon sa Old Covenant kasi naghihintay pa sila ng Messiah. Pero once na sila ay naniwala kay Jesus,
bumukas na ang New Covenant sa kanila at maniniwala na sila sa turo at aral ng Christianity. So, iiwanan na nila ang aral ng Judaism. Okay? So, ayoko rin po magtagal, pero ganyan po pinapakita na magkaiba ang Judaism sa Christianity. Ang tanong, bakit magkaiba ang Judaism at Christianity? Yun rin po uli, Ma'am Tess, bakit magkaiba ang paniniwala ng Judaism at Christianity? Ito po yung tanong, tutulungan ko po kayo. Saan source na kinukuhaan ng aral ang katuruan ng Judaism? Okay? Yung relihiyon ng mga Jew na tinatawag na Judaism, saang source sila kumukuha ng kanilang aral at paniniwala? At saan naman aral at katuruan yung mga Christianity, saang aral at katuruan sila kumukuha? Pareho na nagsimula kay God na source, okay? Actually, ito rin po gusto ko sabihin, ha. Yung Old Testament natin ay almost magkapareho, in short, similar. Yung Old Testament natin na Bible ay similar sa aklat ng Judaism. Okay? At ang pinaka-highlight doon na sulat ay yung sulat ni Moses na 5. Okay? Na Genesis, magkakaiba lang ng arrangement. Okay? So in short, ang Judaism ay nag-stay sila sa Old Covenant. Hindi pa sila pumasok sa New Covenant. In short, yung Old Testament natin sa Judaism is almost same or magkahawig ang turo doon sa Old Testament natin na nag-stay sila doon sa Old Covenant. So, sa ganon, tanungin ko si Ate Tess, bakit magkaiba ang paniniwala ng Judaism and Christianity? Yung pagkakaintindi ko po sa sinabi nyo, dahil kinuha siya sa noong panahon kay kay Okay. Moses, or Yun. dito Okay. naman sa Christianity, yun sa New Testament na Yun. pagdating ni Jesus. Yun. Tama po. Tama po, Ma'am Tess. Tama po yun. Ibig sabihin, ang Judaism, nag-stay sila sa Old Covenant. Okay? Na nakasulat yun sa Old Testament. Na familiar or magkahawig yung Old Testament natin na Bible doon sa hawak nilang aklat na pinagagalingan ng aral ng Judaism dahil nag-stay sila sa Old Covenant. Samantalang ang Christianity, nalipat na, napunta na sila, nabukas na sila sa New Covenant. Okay? Thank you very much po. So, yan po ito naman po ang nagiging problema natin ngayon. Okay? Isang source, si God, Judaism, galing sa Old Covenant, Christianity, galing sa New Covenant, ang ginagawa ng ibang mga Christian church, minimix nila yung katuruan mula sa Old Covenant papunta sa New Covenant, hinahalo. Magkaiba nga, 'di ba? Katulad nito, both are different. Judaism, Christianity, Old Covenant, New Covenant, both are different, magkaiba. Ang ginawa nila rito, minix nila, mixture. I-clear ko po sa inyo, hindi naman totally 100% ng katuruan ng Old Testament ay minix sa katuruan ng New Testament na parang 50-50. Hindi naman. Pero matatawag pa ring mixture kapag yung may mga kahit konting aral sa Old Covenant na isasama natin sa aral sa New Covenant. Ang kababagsakan niya, mixture. Ang tawag doon, hindi na siya pure. Okay? Parang ganito po. Okay? Katulad ng honeybee. 'Di ba? Madalas bumibili tayo ng honey. Ang problema, madalas hindi tayo nakakabili ng pure honey. Kasi dagdagan mo lang ng iba na hindi na siya magiging pure. Actually, kunyari, tubig lang. Okay? Isang basong tubig o sabihin na natin isang pitchel na tubig. Patakal lang natin, patak lang ng asido. Patak lang. Hindi na natin iinumin yun. Why? Kasi meron ng nakahalong lason o nakakalason. Hindi na siya pure na tubig. So, ibig sabihin, yung
pakinggan niyo po yung pure na gospel na distort na. Ang tawag doon is perverted. Na twist na ang tunay na ebanghelyo kapag sasamahan ng ibang turo. Okay? Na kahit galing pa rin kay God, pero ibang kontrata yon. Okay? Kontrata yon mula sa Old Covenant. Pag sinamahan mo ng aral ng Old Covenant doon sa New Covenant, mababago yung tinatawag na gospel. Okay, pakinggan niyo po Ate Tess. Ito medyo, baka medyo nalilito kayo kasi panibagong turo to, pero ito nga yung napakahalaga. Kaya yung panibago gusto kong ituro sa inyo kasi hindi to alam ng marami. Okay? Kung bakit marami ang paniniwala na para maligtas ang tao ay gumawa ng mabuti o sumunod sa kautusan, kasi sa Old Covenant, ibinigay ang Ten Commandments at ginawa nila yon na standard para maging righteous before God. Okay? So, so mababago yung ebanghelyo. Ulitin ko po, sa Old Covenant na nakasulat sa Old Testament, para maging matuwid ang isang tao ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Samantalang sa New Covenant, hindi masama yung pagsunod sa kautusan dahil yun ay utos ng Diyos para hindi natin siya masaktan at mabigay natin siya na malugod siya sa atin. Pero pagdating sa New Covenant, Ate Tess, hindi ang pagsunod sa kautusan ang magiging standard para ang isang tao ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba, Ate Tess, kung ano ang standard or requirement sa New Covenant para ang isang tao na makasalanan ay ituring na napawalang sala at tinuring na maging matuwid sa harapan ng Diyos? Alam niyo po ba, Ate Tess, gusto ko lang itanong para ma-communicate ko sa inyo. Sa Old Covenant, para ang isang tao ay maging matuwid ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan yung sa Old Covenant na nakasulat sa Old Testament. Samantalang sa New Covenant na nakasulat sa New Testament, especially sa letter ni Apostle Paul, para ang isang tao ay mapawalang sala at ituring ni God na matuwid ay sa pamamagitan ng, ayun, gusto ko po marinig sa iyo, Ate Tess. Paano ituturing ni God sa New Covenant ang isang tao na mapawalang sala at gawing matuwid ni God? Sa paanong paraan, Ate Tess? Sa pagsisisi po or repentance. Yan. Oh, thank you po very much, Ate Tess. Katulad po ng nabanggit ko, hindi po masama ang pagsisisi dahil hindi rin po masama ang pagsunod sa kautusan at hindi rin po yun masama. Oh, okay? At magandang gawin yun. Pero, Ate Tess, hindi po siya standard ng Bible o requirement para tayo mapawalang sala at ituring na matuwid. Okay? Maaring mababasa po natin yan sa Old Covenant. Nakasulat po yan. Kaya, titang niyo po, medyo familiar ang tao sa naririnig nila sa Old Covenant kasi ang Christianity, namimix nila. Okay? Nahahalo nila yung mga kahit konting aral ng Old Covenant sa New Covenant. Okay? Ano ba talaga ang aral? Yun sa mga susunod, mas maididetalye po sa inyo. Pero syempre, ayaw ko po kayong bitinin. Wala pong iba na ibang way para ang isang tao ay mapawalang sala at ituring ni God na maging matuwid sa harap niya kung hindi sa pamamagitan lamang sa New Covenant po to ng pananampalataya, pareho rin po ng pagtitiwala, sa English po ay faith or pagtatrust. Saan? Sa ginawa ni Jesus na alin? Na kanyang kamatayan para bayaran ang ating kasalanan. So, kita nyo po, totally different. Pag sinama natin, may iba na pag ganito. Pag sinabi ng tao na paano mapawalang sala, pag sinabi niyang magsisi at manampalataya sa ginawa ni Jesus, nadagdagan po yun. Dahil ang totoo, walang iba kung hindi pagtiwalaan lang ang ginawa ni Jesus. Yun lang, period, sapat na. Okay? Kasi ang pagsisisi,
sa atin ngayon at lalo na sa Old Covenant ay may kasamang gawa. Okay? May kasamang gagawin o action. Pag may kasamang gawa, magiging 50% para tayo mapawalang sala ay 50% ay nasa atin. Pero pag samantalang pagtatras lang, hindi gawa yun. Pagtitiwala lang, wala kang ginawa, kundi nagtras ka lang. Katulad ng ginawa ng criminal sa cross, di ba nakapako yung criminal sa cross, magmamahal na araw na, Ate Tess. Di ba? Paano napawalang sala yung kriminal na nakapako sa cross na kasama ni Jesus? Di ba tatlo sila? Tatlo sila, dalawang kriminal sa left and right. Yung isa naniwala, yung isa hindi. Paano napawalang sala yung isa? Hindi sa pamamagitan ng gawa dahil wala siyang magawa dahil siya'y nakapako. Pero anong ginawa niya lang? Nagtiwala, nagtrust kay Jesus. And that time, siya'y napawalang sala at tinuring na naging matuwid. Kaya siya'y nakasama sa paradise. Yung maano po natin yan sa mahal na araw, mapapakinggan natin yan. Okay? So, hindi ko na po ididetalye. So, makikita nyo, totally different. Dagdagan lang ng konti na aral mula sa Old Covenant. Mababago na ang teaching ng New Covenant. Kasi may dagdag na. Ang tawag doon, mixture, kaya magiging false teaching. At ang nakakalungkot, Ate Tess, maraming Christian church na ang aral nila ay may kuha sa Old Covenant. May kuha sa Old Testament. Paano? Ito lang po, ulitin ko, sa napakasimple. Kapag ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, ibig sabihin, dinagdagan na. Dahil ang totoo, hindi sa paggawa ng mabuti, kung hindi sa pagtitiwala. Kaya alam niyo po, Ate Tess, ang kaligtasan sa New Covenant ay tinatawag na isang regalo. Okay, ayaw ko na po pahabain na ang regalo ay hindi pinagtatrabahuhan. Pag sinabi ko ba, Ate Tess, na bago ko ibigay sa itong regalo, pagtrabahuan mo muna. Ate Tess, ang tanong ko, yung regalo na ibibigay ko sa iyo, maituturing mo pa bang regalo, Ate Tess? Hindi po. Oo, kasi Ate Tess, bakit po? Kasi may kapalit na. Kapalit. Yun. Ibig sabihin, tatanggapin mo lang kasi nga regalo. Mula yun sa kabutihan at pag-ibig. So, ganun din po ang kaligtasan sa New Covenant. Isa siyang regalo at isa siyang kabutihan ng Diyos. Okay? So, tuloy ko na po. Ito lang yan. Okay? So, dito na po papasok yung ating na matututunan nyo. Okay? 1 and 2, Ate Tess. Ay tandaan po natin, ito yung natutunan nyo at matututunan nyo. Okay? Ang Old Covenant ay para sa mga Hudyo pa lamang. Ang mga Gentiles, ano po ba yung Gentiles? Ganito po yon. Lahat ng lahi na hindi Hudyo, ang tawag doon ay Gentiles. Kasama po ang mga Pilipino, Amerikano, Chinese, Japanese. Basta lahat ng lahi na hindi Hudyo, ang tawag Gentiles. So, ang Old Covenant pala ay para sa Hudyo. Sa Hudyo talaga ginawa ni God ang Old Covenant. Okay? Ang Gentiles, lahat ng lahi, tayo po yun, Gentiles ang tawag sa atin, nakasama na tayo doon pa lang sa New Covenant. Doon pa lang tayo nakasama na. Okay? Yan po yung una. Okay? Kaya maraming nagkakagulo kasi nga, sa Christianity, sinasama nila yung Old Covenant sa New Covenant. Hindi po pwedeng pagsamahin ang tubig at langis. Okay? Ganun po yun. Merong ganun na kasulat sa Bible. Hindi pwedeng yung bagong alak ay ilalagay sa lumang sisidlan. Sasabog. Okay? Hindi ko na po ma-explain. Okay? Kasi pag naglalagay ka ng bagong alak na na-i-stretch yung lalagyan nila noon, ang tawag doon is otapayan, old wine skin. Okay? Nag-i-stretch. Kaya pag na-stretch na, lalagyan mo ng bagong alak, masisira na kasi na-stretch na. Kaya yung New Covenant, hindi pwedeng ilagay sa Old Covenant at yung Old Covenant hindi pwedeng ilagay sa New Covenant. Pangalawa, ang Old Covenant ay hindi na umiiral. Okay? Yun ang totoo. Kailan hindi umiral ang Old Covenant? Simula
umiral, simula nag-start. Ang alin? Yung New Covenant. Okay? At ano yung covenant? Contract. Simula umiral yung New Contract, New Covenant, hindi na umiiral ang Old Covenant. Pero ito, Ate Tess, hindi alam to ng marami. Okay? Kaya ang ginagawa nila, kumukuha pa sila ng aral sa Old Covenant, namimix nila. Samantalang ang turo dito, ang Old Covenant ay para sa Hudyo, hindi naman para sa Gentiles. Ngayon, actually, kahit ang mga Hudyo, lilipat na sila sa New Covenant. Kasi tapos na ang Old Covenant. Why? Kasi dumating na si Jesus. Si Jesus ang simula ng New Covenant. Hindi nila pinaniwalaan. Kaya nanatili sila sa Old Covenant. Okay? Yan po yung matututunan natin. So, ano po ang mga reference? Okay? Ito po. Yan, ganito po nangyari. Ang Old Covenant, tsaka New Covenant. Ang Old Covenant, makikita nyo, ay para sa Israel. Yan. Yan. Ang Old Covenant ay para sa Israel. Saan nagsimula? Kay Abraham. Samantalang ang New Covenant, nagsimula saan? Sa cross. At yun ay para sa church at sa Gentiles, tayo po yun. At may katapusan rin siya sa rapture. Okay? So, tingnan niyo po ang Old Covenant nagsimula kay Abraham para sa bayan ng Israel. Kailan magtatapos ang Old Covenant? Yan yung cross. Okay? Yung kamatayan ni Jesus, nagbukas ng New Covenant. At yun ay hindi na para sa Hudyo lang, kundi para sa lahat ng lahi. Kaya kasama na tayo. Ibig sabihin, Hudyo at yung lahat ng lahi, pwede na silang magsama. Okay? Kung maniniwala sila kay Kristo. So, yan po ang Old and New Covenant. So, kung ganyan pala, kailangan natin i-rightly divide. Ano yung rightly divide? Pag-ihiwalayin mo ang Old Covenant sa New Covenant. Yung para sa Israel, sa bayan ng Israel, at para sa church. Means para sa atin na all nation. Hindi para sa Israel lang. Ang Old Covenant ay para sa Israel lang. Okay? Saan po nakasulat yon? Saan yung verse? Ito po. In Hebrew chapter 8, verse 8, sabi dito, "But God found fault with the people and said, the days are coming, declares the Lord." Okay? Isang God yan God ng Old Testament and New Testament. Kaya lang, ang sabi ng God ng Old Testament na isang source, sabi niya, "When I will make a new covenant," para kanino? With the people of Israel and with the people of Judah. So, ang Old Covenant pala, ginawa siya para sa people of Israel and people of Judah. At pinangakuan sila, nagagawa rin si God ng New Covenant para sa kanila. Pero, doon pa lang tayo i-include saan? Sa New Covenant. Pero hindi pa tayo included sa Old Covenant. Ang Old Covenant ay para sa Hudyo, at sila rin yung binigyan ng Old Covenant, at sila rin yung pinangakuan ng New Covenant. Pero ang good news, kaya nga mabuting balita, sa New Covenant, isasama na ang all nation. Okay? Nakasulat ba yan? Yan po. Sabi, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant. Para kanino? With the people of Israel. So kanino pinangako? Kanino binigay ang Old Covenant? Sa kanila, sa bayan of Israel. Sino pinangakuan ng New Covenant? Sila pa rin, dahil sila ang merong Old, kaya sila pinangakuan ng New. Mababasa natin sa mga susunod na talata ng ating pag-aaral, makikita natin na in-include na ang Gentiles, yung all nation, sa New Covenant. Okay? Tuloy lang natin. Verse 9. But God found fault with the people and said, I will not be like, yung gagawin niyang New Covenant, sabi niya, it will not be like the covenant I made with their ancestor when I took them by the hand to lead them out of Egypt. Sino ba yung nilabas sa Egypt? Yan, mapapanood natin sa Ten Commandments, sa mahal na araw. Yung mga Hudyo, yung mga people of Israel, sila yung nilabas sa Egypt. So makikita nyo, yung Old Covenant sa kanila talaga. At ang sabi ni God, ito yon, hindi daw magiging katulad. Okay, saan nyo mabasa? Ito po, it will not be like the covenant I made. Hindi siya magiging katulad ng covenant na ginawa ko nung una. So in short, magkaiba. Okay? Magkaiba yung Old Covenant sa New Covenant at dapat
ang pagkahati nila, yung kamatayan ni Jesus. So dapat ira-rightly divide, paghihiwalayin, hindi pagsasamahin. Okay? Sa nakuha yan, yung it will not be like the covenant. Tuloy natin. Verse 13, ito po Ma'am Tess and Ate Eva, makikita nyo this time, meron ng old and new binanggit. By calling this covenant what? New. He has made the first, yung unang covenant, na tinatawag na first, anong covenant yon? Yun yung tinatawag na old. Okay? Kasi meron ng new. By calling this covenant new, he has made the first, which is the old, ngayon, the old one, what? Obsolete. And what is obsolete and outdated will soon disappear. Dito pinapakita, Ate Tess, na hindi lang pala na ang old covenant ay sa Hudyo, hindi para sa Gentiles. Instead, yung old covenant is obsolete. Obsolete na siya and outdated. Hindi na siya gagamitin o ginagamit. Eh bakit ginagamit nila? Yun nga ang problema, hindi nila nakikita yung tamang turo na hindi dapat pumunta na sila sa New Covenant. Pero nanatili yung iba sa Old Covenant. At yung iba naman, mini-mix nila, kumukuha ng konting aral sa Old Covenant na sinasama sa New Covenant. Okay? Pero very clear po ba na hindi na dapat ginagamit ang Old Covenant? Yan po ang verse. Basahin lang po natin uli. By calling this covenant new, yan yung ipinangako ni God na gagawa ko ng bagong covenant na hindi katulad ng nauna, which is the old. At tatawagin tong gagawin kong bago by calling this new. Ay ano mangyayari sa nauna na tinatawag na old? He has made the first one obsolete. Okay? And what is obsolete and outdated? Outdated na pala ang old covenant na nakasulat sa Old Testament will soon disappear. Okay? Yun. So, hindi siya dapat i-mix. So, yan po. Tandaan natin yan, Ate Eva and Ate Tess. Pastor, Tandaan may tanong. Okay lang po sige ba po. magtanong? Okay lang po, Ma'am Tess. Thank you very much na may question po kayo. Para ibig sabihin, mas maganda po yun dahil gusto nyo maliwanagan. Sige po, Ma'am Tess. Meron po akong nabasa minsan na sabi ni Jesus ay, naparito ako hindi para ano. Yan, alam ko po yung verse na yun. Hindi para Opo. i-abolish ang kautusan, kundi para tuparin. Opo. Yon. Mamaya mababasa natin sa verse yun. Hindi po siya conflict. Kaya lang, ang medyo doon, explanation lang ang kailangan doon. So mamaya puntahan natin na Ma'am Tess. Okay, so ito tandaan lang po natin, ang Old Covenant ay para sa Israel, ang New Covenant para sa Church. Ang Old Covenant, sinimulan kay Abraham, hindi natin kadugo si Abraham. Kaya bayan ng Israel. Okay? Paano tayo pumasok? Mula sa dugo ni Jesus, pag tayo sumampalataya kay Jesus, tinanggap natin yung hain ni Jesus, yung dugo niya. Doon, para tayong naging parang spiritual Jew. Hindi literal, hindi physical, spiritual. Okay, naging anak tayo ng Diyos dahil sa dugo ni Jesus. Dahil sinampalatayaan natin yung kamatayan ni Jesus. Okay, tuloy ko na po. Tingnan natin sa simula. Kasi dito nakita nyo, Ate Tess, Abraham, Old Covenant sa Israel, Abraham. Okay? So, tingnan natin sa Bible. Yan, Genesis chapter 12 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Abram pa unang pangalan, hindi pa Abraham. Lisanin mo ang iyong bayan at tahanan. Sabi kay Abraham, na iyong ama at mga kamag-anak. At pumunta ka sa bayang ituturo ko. Sa isang lugar, doon siya pupunta kasi may plano si God. Anong plano ni God kay Abraham? Na unang pangalan, Abram. At yan si Yahweh, yung God ng Old Testament. Yun nga yung medyo nakakagulo, nakakalito. Kasi isang God, pero may Old Covenant and New Covenant. Dito makikita niyo, sa Old Covenant, ang kausap niya, bayan ng Israel. Kanino niya sinimulan? Kay Abraham. Yan po yun. Tuloy natin. Verse 2. Sabi ni God kay Abraham, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo. In short, literal yan. Literal. Dugo ni Abraham, anak at apo. At gagawin ko silang isang malaking bansa. Ano yan? Bayan ng Israel. Okay? So makikita nyo, tinawag si Abraham at sabi niya, paramihin ko yung anak mo at apa mo, gagawin ko siyang malaking bansa, bayan ng Israel.
At pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yung marami na diyan is Gentiles na yan. Okay? And that is true faith na kay Jesus Christ. Pero noon, wala pa si Jesus Christ. Okay? Si Abraham pa lang, literal na dugo at mga anak at apo. Hiwalay ang mga Gentiles. Okay? Tuloy ko lang po. Ano ang magiging katunayan ng kanilang covenant o kontrata? Ito po. Then God said to Abraham, as for you, you must keep my covenant. Okay? Tingnan niyo po, Ate Tess, ha? Tutuparin niyo ang covenant, sabi ni God. And you and your descendants, so mga ano yan, lahi. Okay? So bayan ng Israel yan, mga anak at apo. After you, for the generation to come. Gagawin niyo tong covenant ko, sabi ni God, ha? You must keep. Anong covenant yon? Tuloy natin. This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are to keep, every male among you shall be circumcised. Sa Tagalog, Ate Tess, gusto ko lang marinig sa'yo kung at least, gusto ko lang marinig kung may idea ka, yung ibig sabihin ng circumcised. Ano po sa Tagalog yun, Ate Tess? Gusto ko lang marinig po sa inyo. Pagtutuli? Yon, totoo po yon. At literal yun, Ate Tess. Literal, ha? Ibig sabihin, pag hindi sila nagpatuli, itatakwil sila sa bayan ng Israel. Alam niyo po ba, Ate Tess, ang mga Jew, tinawag silang mga circumcised? Noon to tinutukoy natin, ha? Siyempre, iba na ngayon. Pero ang tinutukoy natin, noon, talaga si God, kinausap niya yung bayan ng Israel, sabi, magpatuli kayo. Pag hindi kayo nagpatuli, ire-reject ko kayo. Samantalang ang mga Gentiles noon, alam niyo ba anong tawag sa mga Gentiles noon, Ate Tess? Hindi po. Ang tawag sa kanila is uncircumcised. Mga hindi tuli. Alam mo po ba bakit? Kasi hindi sa kanila ibinigay yung covenant. Ibinigay lang sa bayan ng Israel. Kaya yung mga Hudyo, sila lang ang tuli. Ngayon, of course, marami ng tuli, no? Kahit sino po. Pero yun is hygiene lang, for hygiene. Pero that time is for, ano talaga yun? Spiritual yun na pagsunod nila kay God. Okay? Ang mga Gentiles ngayon nagpapatuli for hygiene purpose. Pero ang mga Jew, spiritual yun. Pero ang mga Gentiles, ang tawag sa atin noon is uncircumcised. Why? Kasi wala tayong covenant. Yun lang po ibig sabihin noon. So sino lang ang sumunod na nagpatuli? Mga Hudyo. Doon yung makikita kasi sila ang binigyan ng covenant. Bakit ang mga Gentiles hindi nagpatuli about spiritual? Kasi hindi sila binigyan ng covenant kaya hindi sila sumunod na nagpatuli. Pero bakit ngayon mga tulina, hindi tungkol about kay God yun, walang connection. About hygiene lang yun ngayon. So pinapakita lang dito na ang Old Covenant, hindi tayo kasama ang Gentile sa Old Covenant. Sino lang ang kasama? Yung mga Jew, kaya sila ang tinatawag na tuli. Okay? Sa nakasulat yun na itatakwil pag hindi tuli. Ito po, any uncircumcised male, okay, na lalaki syempre, kaya tuli talaga literal eh. Kaya male. Yung female hindi included eh, kasi hindi naman sinicircumcise sila. Sabi, any uncircumcised male who has not been circumcised, yung sino mang hindi tuli at hindi nagpatuli in the flesh, ano gagawin? Will be cut off. Ititiwalag, ihihiwalay. Saan? From his people. Kaninong people? People of Israel. So, sino ang sumunod? People of Israel. Why? Sa kanila binigay yung covenant. How about the Gentiles? Hindi sa kanila binigay ang covenant. Hindi naman natin dugo si Abraham. Di ba hiniwalay si Abraham? Tandaan natin. Di ba inihiwalay? At sa mula sa anak niya at apo niya, doon magsasimula ang malaking bansa, yung bayan ng Israel. Tapos binigyan sila ng covenant. Anong covenant? Covenant of circumcision. So sila ang kausap, sila ang gumawa. Tayo, hindi tayo kausap, hindi tayo gumawa. Kaya ang tawag sa atin, uncircumcised. At dahil tayo uncircumcised, we are cut off. Ibig sabihin, nilayuan tayo ng bayan ng Israel. Kaya iba ang turing nila sa atin. Iba ang turing nila sa lahi nila. Sila lang ang tingin nila na bayan ng Diyos. Nung time na yon, kasi nga Old Covenant eh. Kita mo, from His people, He has broken my covenant. Hindi sumunod sa covenant. Sino yung hindi sumunod? Yung mga hindi nagpatuli. Okay? Tuloy po natin. Paano naman tayo? Ito po tayo ngayon. If you belong to Christ, yan ha,
So saan papasok yun? Gusto ko lang tanong, Ate Tess, saan pumasok yung kapanganakan at kamatayan ni Jesus? Sa Old Covenant o sa New Covenant? Sa new. Sa New. Hindi pa sa Old. Kaya yung tinutukoy na if you belong to Christ, so means New Covenant na to, pag tayo ay sumampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ano sabi? Then, you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Naging ano na rin tayo, lahi. Naging tagapagmana na rin tayo. Paano tayo naging ganun? Hindi naman tayo kadugo. Dahil kay Kristo. So, New Covenant na yun. Hindi siya Old Covenant. 'Di ba? Dahil si Kristo sa New Covenant lang. Sa Old Covenant, wala pa si Christ at hindi pa siya namamatay. At hindi tayo kadugo, hindi tayo anak at apo ni Abraham. 'Di ba? Hiniwalay siya, 'di ba? Talagang dugo 'yon. Okay? So means naging kadugo tayo spiritually. Spiritually dahil tayo nagtiwala kay Jesus, hindi physically. So New Covenant pala 'yon. So New Covenant lang ang mga Gentiles, hindi pa kasama sa Old. Kaya tayo, ang tawag sa atin, uncircumcised. Kasi wala tayong Old Covenant. Okay? So, totoo po ba na may mababasa tayo sa Bible na ang Old Covenant ay binigay talaga sa people of Israel, sa bayan ng Israel? Meron ba mababasa? Ito po. Sabi sa Romans chapter 9 verse 4, the people of Israel. So, sa kanila po to ha. Ano sabi? Theirs, ano sa Tagalog? Kanila. There is the adoption to sonship. Sa kanila, there's the divine glory. Tingnan niyo po, the covenants. Hindi lang nilagyan ng theirs, pero it is the same. Theirs, sa kanila, ang covenant. Okay? The receiving of the law, the temple worship, and the promise. So walang binanggit dyan na Gentiles, which is lahat ng lahi, tayo yon. Pero, yan ay umiiral sa Old Testament or rather Old Covenant. So, ulitin ko po, ang Old Covenant ay para sa people of Israel. Ang New Covenant, in-include na lang tayo and that is the good news na dapat i-proclaim. So, wag natin pagsasamahin ang Old Covenant sa New Covenant kasi magiging mixture, magiging false teaching. Meron po ba naman nakasulat na ang Gentiles, ito po ang nakasulat dito, na ang people of Israel, sa kanila binigay ang covenant tsaka yung law. Okay? Nakasulat po yan. Ang tanong nyo po, hindi pumunta rito si Jesus para i-abolish, kung hindi para tupdin. Mamaya mababanggit din po yon. Pero makikita nyo, sa Jurin, binigay ang covenant, pati yung law. Okay? Pero meron ba nakasulat na ang Gentiles ay hindi kasama talaga directly sa Old Covenant? Okay, tingnan natin po. Ito naman sumunod. Therefore, remember, sa New Covenant na to, therefore remember that formerly, you who are Gentiles by birth, tayo yon. Okay, hindi tayo Hudyo. Hindi tayo kadugo. And called, ano tawag sa atin? Uncircumcised. Bakit tinatawag tayo uncircumcised yung mga Gentiles? Kasi wala tayong Old Covenant. Ang sumunod lang sa Old Covenant, yung mga Jew, kaya nagpatuli sila. Tayo, hindi sa atin binigay, kaya hindi tayo nagpatuli. Kaya ang tawag sa atin, uncircumcised. Kasi kung binigay sa atin, ang Gentiles, lahat nagpatuli na. Hindi dahil sa hygiene, sa kalinisan, sa katawan, kundi tungkol sa pagsunod kay God. Pero hindi na nga yun sa New Covenant. Sa Old Covenant lang yun. So, tuloy pa natin. So, sino kinakausap dito? Gentiles, na tinatawag na uncircumcised. By those who call themselves circumcision, sino yung mga Hudyo, which is done in the body by human hands. Tinatawag ng mga Hudyo na uncircumcised yung mga Gentiles. Okay? Kasi wala silang covenant. Tuloy natin. Verse 12. Remember, ang kausap Gentiles ha, kasi ang sabi rito, remember that formerly you, sino kausap? You who are Gentiles. Ano daw sabi sa 12? Remember that at that time, anong time yon? Nung Old Covenant. At that time, you were separate from Christ. Excluded, hiwalay ha, from citizenship in Israel, hindi kabilang. At ito, tingnan nyo Ate Tess. And foreigners, saan tayo foreigners? To the covenants of the promise. So ano ang mga Gentiles?
without hope, and without God in the world in old covenant. Okay, yun ang kalagayan natin before. Kaya nga ang good news na ang Gentiles ay in-include na sa New Covenant. Saan nakasulat yon? Later. Pero ito, pinakita rito, dito sa Romans 9:4, na ang Israel, sa kanila binigay ang covenant tsaka law. Okay? Dito naman, pinakita sa Gentiles, hindi sila kasama sa covenant at sa people of Israel. Hiwalay sila. Pag sinabing foreigner, pag pumunta ka sa ibang bansa, foreigner ka. So, ibig sabihin, ang covenant sa ating Gentiles noon, sa Old Covenant, foreigner tayo, hindi atin. Kakaiba sa atin yun. Dahil hindi atin. Foreigner tayo sa covenant. Okay? Ito na ang good news, Ate Tess. Okay? But now, narinig niyo po, Ate Tess, ng but now? Gusto ko marinig lang sa inyo, pag sinali niyo siya sa Tagalog, yung but now, anong masasabi niyo? Anong ibig sabihin ng but now sa Tagalog, Ate Tess? Subalit ngayon, Yan. Yun po. Actually, thank you very much. Gusto ko lang marinig, Ate Tess. But now, pero ngayon. 'Di ba? Now. Saan yung tinutukoy now? Hindi yung before. Hindi yung formerly. Hindi yung old. Hindi yung sa Old Testament. Sa Old Testament, we are foreigner. But now, in Christ, saan nagsimula? Kay Christ, you who once were far away have been brought near. Lumapit na. Saan? By the blood of Christ. Sa Old Covenant, mga dugo ng hayop. Okay? At sa mga Hudyo gumagawa nun. Pero sa New Covenant, hindi na dugo ng hayop. Dugo na ni Jesus. At dahil sa pananampalataya natin sa dugo ni Jesus, tayo'y nailapit na. Pero sa Old Covenant, hiwalay tayo. Okay? So, hindi ko sinasabing lahat ng turo ng Old Covenant imimix sa New, ha? Hindi. Dagdagan mo lang ng mga katuruan ng Old Covenant, yung New, mababago na. Ang tawag doon, mixture na rin. Okay? Tuloy po natin. Acts 10:28. Sabi to ni Peter, he said to them, you who are, hanggang kailan nag-separate yung mga Hudyo at yung mga Gentiles? Sa mahabang panahon, mula sa Old Covenant, hanggang dumating yung New Covenant, at mayroong tinatawag na transition. Hanggang dumating si Apostle Paul, na tinawag ni God para i-proclaim ang Ebanghelyo sa mga Gentiles. So, nagkaroon ng transition. Kasi Apostle Peter, ito ang sabi niya nung nakaharap niya ang mga Gentiles noon. Nasa transition pa sila. Kasi inutusan ni God si Peter na mag-share ng gospel din sa Gentiles. Pero makikita mo, first time. Transition. Alam niyo transition? Yung paglipat. Mula sa old, papunta sa new, paglipat. Na makikita niyo, hindi nakikipagsama ang mga Hudyo sa Gentiles. Pero ngayon, dahil New Covenant na nasa transition, ito ang sinabi ni Peter. He said to them, you are well aware that it is against our law. Law ng alin? Law sa Old Covenant for a Jew to associate or visit a Gentile. But God shown me that I should not call anyone impure or unclean. Okay, naalala ko na, Ate Tess, hindi pa pala natin mapag-uusapan yung verse na to, yung binabanggit mo, pero full aware ako doon, mapag-uusapan pala natin yun sa pangalawa. Yun ay kay Moses na. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon, kay Abraham pa lang, yung start ng mga bayan ng Israel, people of Israel, mga Hudyo. Sa second study natin, kay Moses na. So, yun naman is about the law. Pero, sige, banggitin ko na rin konti. Ate Tess, hindi lang tinanggal ni Jesus Christ ang law. Hindi naman niya talaga tinanggal. Tinupad niya. Paano niya tinupad ang law? Walang nakasunod sa law. Kaya nga, for short. Lahat tayo is sinners kasi hindi tayo nakasunod. Pero ang kamatayan ni Jesus on the cross, nasunod niya ang lahat ng hinihingi ng law. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, it is finished. So in short, natupad niya na.
Ang sabi kasi doon, ulitin ko pag-uusapan natin yan sa second study. Sabi niya, hindi ako pumunta rito para tanggalin ang law. Hindi niya pumunta siya rito para tanggalin. Pumunta ako rito para ganapin. Okay? So, ang tanong, naganap niya ba? Ito ang good news, Ate Tess. Naganap niya na. Kaya ang sabi doon, it is finished. Actually, yung verse doon, sabi doon, until. May word until eh. Until maganap niya. Okay? So, next na doon. Mapupuntahan mo yun sa Matthew chapter 5. Okay? Ayoko lang lumayo tayo at humaba lalo. Kasi gusto ko na siya talagang tapusin din natin yung study ngayon. So, next study po natin yon, mas magiging clear. Makikita mo, Ate Tess, merong word doon until. Natutuwa nga ako, naalala mo yung verse na yun. Ibig sabihin, medyo aware ka sa word of God. Okay? Merong word doon until. Pag sinabing until, hanggang. May hangganan. Yung word until. Okay? Doon mismo yung eksaktong verse na sinabi mo, merong word doon until. Okay? Pag-usapan po natin yan sa next. Pagdating na kay Moses. Okay? So dito makikita nyo sa Book of Acts, history po to ng Bible, Book of Acts, na may transition na against sa law ng mga Jew na makipag-associate sa Gentiles. Ibig sabihin, humiwalay talaga ang mga Jew sa mga Gentiles. Pero nung bumukas na ang New Covenant, isinasama na ang Gentiles. Kaya si Peter, pinapashare siya ng gospel sa Gentiles. Kaya ang sabi ni Peter, alam nyo naman noon, parang ganun yun, para praise, na bawal kami makipag-associate sa inyo. Pero ang sabi ni God, huwag daw namin kayong ituring na marumi. Bakit? Kasi dahil sa dugo ni Kristo, nilinis na kayo. Okay? Tuloy natin. Saan nagsimula ang New Covenant? Ito po, pasensya na Ate Tess, patapos na rin tayo. Gusto ko pabasa sa inyo ito, Ate Tess, itong verse na to. Total, patapos na rin tayo. In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." Yan. Actually, Ate Tess, kasama na tayo dyan. Yung sinasabing for you, for all people na yan. Yung blood, kailan nangyari yun? Okay, pinaikli ko lang, nangyari yun nung namatay si Jesus on the cross. Ang New Covenant, nagsimula nung kamatayan ni Jesus on the cross. Yun ang nagsimula ng New Covenant na lahat ng sasampalataya kay Jesus sa ginawa ni Jesus sa kanyang kamatayan, na-include na tayo. That is the gospel, the good news. Pero noon, na hindi pa nagsisimula ang New Covenant, hindi tayo included. Okay? Totoo ba yon? Dito at magtatapos ang verse natin. Okay? Dahil yung sumunod, tapos na. Ito po. Ate Tess and Ate Eva, this is mystery. Sa Tagalog, hiwaga. In short, hindi alam na maraming tao. Kaya nga, sinishare namin. Para yung hiwaga, hindi na maging hiwaga. Para ma-reveal. Ibig sabihin, ma-expose, maintindihan at matutunan. This is mystery. Is that through the gospel, ano ang gospel, Ate Tess? Hindi gospel ang Ten Commandments. Hindi gospel yon. Ang gospel is the death and resurrection of Jesus Christ. Yung kanyang pagpunta rito at namatay para bayaran ng ating kasalanan. Kaya nga through the blood of Jesus Christ. Ito po yun, no? 'Di ba? This cup is a new covenant in my blood. Yung dumanak yung dugo ni Jesus sa cross, yun yung kamatayan niya para lahat ng sasampalataya sa kanya magiging lahi na ni Abraham. Okay? Spiritually. True faith. Hindi dahil sa dugo literal, kundi true faith. Okay? At new covenant yan sa kamatayan ni Jesus. Kaya ang sabi rito, this mystery is that through the gospel, new covenant yon, kamatayan ni Jesus. The Gentiles are heirs together with Israel. Dati, excluded, separated, and foreigners. But now, are heirs together magkasama na, with Israel, members together of one body, which is church, and sharer together in the promise, sa pangako, na nakanino? In Christ, sa New Covenant. Dati, hindi tayo sharer. Ito po yun, no? Okay? Ayan, no? Sabi rito, foreigner to the covenant of the promise. Okay? Hiwalay tayo sa covenant ng pangako. Wala tayong God, yung Gentiles,
sa mundo nito at walang pag-asa. Pero dumating ang gospel at ito yung mystery na ang Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body and share together with the promise. So ito po yung ngayon yan. Old Covenant, people of Israel, simula kay Abraham. Bakit may bakante? Ang sunod dyan, di ba, 8 series of study, si Moses na. Okay? Tapos sumunod dyan, si David. Okay? At yung next, sasabihin ko na lang sa inyo. Okay, saan nagsimula ang New Covenant? Through the blood. Saan yun? Sa cross. Sabi nga, this cup is a cup of a new covenant in my blood. Yung blood, saan yun? Kasama na ang Gentiles, yung church. Okay? So ito po yung natutunan nyo po, Ate Tess. Ang Old Covenant ay para sa mga Hudyo pa lamang. Ang mga Gentiles ay nakasama na sa New Covenant. Yan yung good news. Ang Old Covenant ay hindi na umiiral. Okay? Kailan? Simula, umiral na ang New Covenant. Okay? So, isang kontrata lang, the New Covenant, sa blood ni Jesus. So, hindi na tayo naghahain ng dugo ng hayop kasi andyan na si Jesus, New Covenant, dugo na ni Jesus. At hindi rin tayo kasama doon naghahain ng dugo ng hayop. Mga Hudyo lang gumagawa noon. Kaya kita mo, Ate Tess, sila ipinapractice pa rin nila yon or ipapractice nila yung mga Hudyo. Okay? Kaya lang, hindi nila pinapractice na ngayon dahil nasira yung temple. Pero darating ang araw, ibabalik nila yung temple. Okay? Kasi hindi pa nila sila naniniwala kay Jesus, ibabalik nila pati yung mga practice nila. Means, nasa Old Covenant pa sila. Ang problem, sa Christianity, kumukuha ng konting mga aral sa Old Covenant. Isinasama sa New Covenant, nagiging mixture, nagiging false teaching. Maraming salamat at magandang gabi, Ate Tess. Sana ganun din kay Ate Eva ay makasama namin uli kayo sa next study po natin, next Friday. Okay? 8:30, pag nandyan na po agad kayo, makapag-start na rin po tayo agad. Maraming salamat, magandang gabi. Tayo po ay short closing prayer.